Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magandang gabi po sa atin mga kapanalig. Kung nais ko mang bibigyan ng pamagat ang aking pagnilay-nilay sa araw na ito, tatawagin ko po itong Lost and Found. Dahil yun naman talaga sa Ebanghelyo natin na may isang tupang naligaw na wala, ngunit ang isang pastol dito sinasabi na hinanap-hanap niya ito at pag nasumpungan niya, nandoon yung kagalakan. Alam ko po na naranasan natin, bawat isa sa atin, na may mga pagkakataon na nawalan tayo ng mga bagay at dahil yung mga bagay na yun ay napakahalaga sa atin, hinanap-hanap natin. At nung nasumpungan natin ito, nandoon yung kagalakan. Ngunit may mga pagkakataon din po na nawalan tayo ng mga bagay, ngunit para bagang wala tayong lakas na hahanapin yun. Dahil nga, siguro yung bagay na yun o mga bagay na yun na hindi natin hinahanap-hanap dahil walang halaga sa atin. Bago lamang po, nagpunta kami sa isang mall, binibili kami, kasama yung aking mga seminaryan, at accidentally, nawala yung aking susi ng sasakyan. No? At hinanap-hanap namin, at hindi namin masusumpungan, at nagpunta ako doon sa Lost and Found section sa mall. At doon, nasumpungan ko po yung susi, sinauli doon. Ngunit, to my surprise, napakaraming mga bagay doon na nandoon sa Lost and Found section ng mall na hindi na kiniklaim. At nagtatanong ako, sabi ko, bakit ang daming mga bagay dito na hindi na kiniklaim? Sabi lang naman ng in-charge doon, sabi niya, Father, dahil yung mga bagay na yan ay wala naman talagang halaga, hindi nila kiniklaim, walang halaga. So dahil walang halaga, hindi kiniklaim. Alam niyo mga kapatid, dito ngayon sa ating mundo ng capitalistic world natin, sa consumeristic world natin, unconsciously, itong ugali na walang halaga ay na-adapt natin sa ating mga company. May mga kapatid tayo na tinuturing na walang halaga, wala nang gamit. Dahil walang gamit, walang halaga na sa company, initsepoira na, wala na kayong halaga. Kahit pa man may sinasabi tayo yung engineering the job, pwede namang hanapan ng paraan. Ngunit dahil wala na, kitang walang halaga, initsepoira na lamang. At hindi lamang yan, pag minsan, ganun din po, dala-dala natin itong attitude na ito sa pakipagrelasyon natin sa pamilya. May tinuturing tayong mga black sheep sa pamilya, dahil black sheep, hindi natin pakialaman. Hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. Saan man siya magpunta, hindi natin hinahanap-hanap dahil hindi mahalaga. Black sheep yan sa pamilya. Bahala na siya sa buhay niya. At alam ko po na marami sa ating pamilya o membro sa pamilya na tinitingnan nilang kapatid nila na black sheep at hindi na pinapahalagahan. Titingnan natin sa society natin, may mga tinuturing din po tayo sa society natin na walang halaga. Yung mga kapatid natin na nandyan sa laylayan, na hindi pinapakialaman ng ating mga namumuno sa society natin dahil nakikita na walang halaga. Ito ay napakahalaga din po sa akin dahil sa seminaryo namin, araw-araw, umaga, tanghali, gabi, may kumakatok na mga beggars, mga pulubi at nanghingi ng pagkain.
At napakahalaga po sa akin ito. Ito ay pinibigyan ko ng pagpapahalaga na sinasabi ko sa mga seminaryan ko, kung anong mayroon tayo na natitira dyan, nandyan, ibibigay natin. Huwag nating pabayaan na itong mga beggars na ito. Kahit simple lamang na ibibigay natin, kahit tinapay lamang ibibigay natin. Itong mentalityng walang halaga. Dahil nakikita sa mga beggars na ito na, palaboy-laboy lang ito. Walang halaga ito. Malakas. Bakit naman hindi nag-apply ng trabaho? Walang halaga. Wag na yan. Wag na nating bibigyan yan. Dahil walang halaga sa lipunan, walang halaga sa ating paningin, hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. Mga kapatid, napakagandang titingnan natin ito at maugnay natin ito sa ating Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyo natin, pinapatunayan, pinapakita dito the heart of the shepherd. Yung puso ng isang pastol. Nakikita natin na sa isang puso ng isang pastol, hindi tinitingnan niya yung sinasabi ng Ebanghelyo natin, may 99 siya na naiwan, ngunit hinahanap-hanap niya yung isang naligaw. At sa puso ng isang pastol, nakikita ko po dito yung salitang compassion. Alam natin sa salitang Latin o sa wikang Latin, ang compassion, dalawang salita ito, com at passion. Yung com in Latin is with, then passion is suffering. The passion of Jesus, the suffering of Jesus. Then, ngayon, pag idugtong natin yung salitang ito, with the suffering people, nilagay mo ngayon, nahilahabag ka sa taong ito, nilagay mo yung sarili mo sa kapakanan ng isang tao. Isang taong sinasabi ng society walang halaga. Hindi yung sinasabi natin na ilagay mo yung sarili mo sa aking kapakanan. Hindi yun ang compassion. Kundi, pag sabi natin compassion, nilagay natin yung sarili natin sa kapakanan ng ating kapwa. At dahil nilagay natin yung kapakanan natin sa sarili nating kapwa, nakikita natin, wow, ito pala yung kanyang sitwasyon. Ito pala ang kanyang dinadaanan sa buhay. Kagaya lamang nung ibabalik-balikan ko yung mga beggars na palaging kumakatok sa aming pintuan sa seminaryo. Sino na ba namang hindi mahabag sa kanila? Alam ko na gabi-gabi wala silang tahanan na matutuluyan. Nandiyan lang sila sa kanto-kanto dito sa Rodriguez. Palaging palaboy-laboy lamang. Kung umuulan, talagang basang-basa ito sila. Tumatakbo para may masisilungan. Yung mga kapatid namang ito, pag tinitingnan natin, wala naman talagang tao na magsasabi, gusto kong ganito ang klaseng buhay na matatamo ko, mararating ko. Wala man talaga. Kung tinitingnan natin ang kanilang buhay, wala man talagang gumagabay sa kanilang tama. Wala man talagang iba sa kanila, walang tamang edukasyon. Iba sa kanila, talagang inaabandona ng kanilang mga magulang dahil sinasabing black sheep ng family. Hindi nila naramdaman ang pagmamahal ng mga tao na kapaligid sa kanila. Dahil hindi nila naramdaman ang pagmamahal ng mga tao na kapaligid sa kanila, naghanap sila ng paraan kung sinong mamamahal sa kanila. Sabi ko nga sa aking mga seminaryan, yung mga taong iyan na kumakatok sa atin, hindi lang man po talaga pagkain ang hinahanap-hanap nila. Yung attention natin, yung pakipag-usap natin sa kanila na maramdaman nila na mahalaga sila sa atin. Dahil wala nang nakikita silang nagpapahalaga sa kanila. Hindi kaya mga kapatid, napakaganda kung ganun ang puso natin. Yung compassion na inuunawa muna natin yung mga kapatid nating ito. At pag unawa natin, nakikita natin, ganun pala. Hindi kaya ganito din po ang puso ng isang pastol, tinitingnan niya kung bakit nawala ito. Hindi kaya baka nagtatampo ito, baka nasasaktan ito, baka may dinadala ito sa buhay. Pag minsan kasi tayo nag-criticize tayo kaagad sa ating kapwa, hindi pa natin tinitingnan kung anong nangyayari sa kanya, nag-criticize na tayo kaagad. Dahil nag-criticize tayo, hindi natin naunawaan. Hindi kaya mga kapatid, ito din po ang ating Panginoong Diyos. Yun yung kinosis of sinasabi ni Saint Paul, He is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself. He humbled Himself and took upon slaves.
Dahil naunawaan tayo nating Panginoong Diyos. Kahit man hindi tayo karapat-dapat, kahit man tayo ilang bis tayong tumatalikod sa Kanya. Ngunit, again, hinanap-hanap tayo ng Panginoon. Yun nga ang sabi ng ating ibang nating salmo ngayon, ang ating Diyos ay darating upang tayo tubusin. Di ba napakaganda yon? Ito yung mensahe din po ng Kapaskuhan, mga kapatid, mga kapanalig. Sa ating paghahanda sa Kapaskuhan, nawa yung mentality nating walang halaga, baguhin natin yung pagpapahalaga. Na along the way sa ating paghanda sa Kapaskuhan, makikita nawa natin kung sino man yung mga kapatid natin na ngailangan. Mga kapatid na tinuturing na black sheep sa family, tinuturing na ating society na walang halaga, na makikita nawa natin ang Diyos sa kanila. Kung paano tayo pinapahalagahan ng Diyos, kahit pa man tayo hindi karapat-dapat, nawa magpapahalaga din po tayo sa ating mga kapatid. Maging meaningful nawa ang ating Kapaskuhan sa pagpapahalaga sa mga kapatid nating nangangailangan. Lalong-lalo na yung mga kapatid natin na tinuturing na walang halaga sa society. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen. Christmas Day is coming soon. Kapanali, it's Advent season.